Mayroon ba sa inyong tanan? Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong bag na daw, okay amin. Yun ang alam ko ng iba ko ng pagkasinan. Ilahin ko po na ang ating mga pagpapasalamat. Inahin po natin ang pagpapasalamat natin sa Dutch Police at sa municipal government ng The Hague, Netherlands sa kanilang pag-allow, pahintulot, sa pagpahintulot na tayo po ay magsama-sama ngayong umaga na ito para po sa celebration na 80th birthday ng ating minamahal na Pangulong Duterte. Diba sa Chinese, no? Kay malas daw ang 9, so malas ang 79. So, maabot na ang swerte. Kaya nalampasan na niya ang 79. Maana siya sa formidable 80. And pag pangutanong niyo mo siya, ang iyahan ito ba, birthday na niyo, lagi, ano siya, saan mo ba siya, 83, siya 83 na po, 84 na po, 85 na po. Anak ko sa iyang magdali, mangka. Siya kay ang 100 ba, 1,000 ba yan, no? Sa 100. So bakit ka nagmamadali? Sabi niya, kasi may 100,000 100 years old sa Pilipinas. So maraming salamat sa inyo, marami sa ating mga kababayan. Nandito ay hindi taga Netherlands, marami ang nagbiyahe. Yung iba kahapon ay nakita ko na doon sa downtown, sa city center, galing ng London, galing ng Belgium, may dumating na galing ng Germany and France. Ma'am, ano yung flag na yan? Norway! Switzerland. Name the flag ito. Denmark. Sweden. Finland. Ireland. UK. Ireland. Ano yung flag ng dragon? Italy ata. Wales. Kasapaan pa sa Kuwait ay hindi na alam ang flag naman. Davao, yes. So yes, maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa mga kababayan natin doon sa Pilipinas. Iba't ibang lugar sa Pilipinas na nagse-celebrate ng 80th birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday na buong mundo ay mayroon siya celebration sa kanyang birthday. Kung may Pinoy na it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. So thank you very much, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Kanina pa sila nagsimula, alas 2 ng hapon at hanggang daw sila matapos ang 12 midnight at matapos ang araw na ito na kaarawan ni Pangulong Duterte. At syempre, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating pagtitipon ngayon. Merong nag-apply ng permit, merong nag-organize ng ating sound system, merong nag-organize ng ating mga barikada, at marami pa silang pinagtrabahuan para mapanigurado na komportable at meron tayong time and space ngayong araw na ito para sa ating picnic celebration ng birthday ni Pangulong Duterte. Maraming salamat sa inyo, mga organizers natin. Paalala ko lang, dahil kahapon nandito po ako, kumuha po ako ng mga gamit na hindi kailangan o hindi ginagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa loob.
ay pinakuha sa akin, sinabihan ako doon sa loob na pakiusapan kayong lahat, kasama na ang media, na huwag mag-video footage at pictures sa kanilang pasal ng kanilang detention facility, lalong-lalo na sa mga tao na pumapasok at lumalabas. Bawal po sa kanilang protocols ang videohan ang kanilang detention facility. So pakiusap ko lang, sundin natin kung anong protocol nila dito sa videotaping and sa recording and sa photography. Dahil sa ngayon, makikita ninyo na napaka-lenient at napaka-cooperative nila sa atin, at nakikita nila na, at tinutulungan nila tayo na maipakita sa mundo kung ano yung nararamdaman natin. Kaya yung mga maliliit na bagay na hingi nila na huwag dyan kayo mag-film at mag-videotape ay sundin natin. Ang susunod po ay mensahe galing kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya ito sa abogado kahapon at sinabihan niya ang abogado dahil hindi ko makikita si Inday Sara bukas dahil ang nakaschedule bukas ay ang aking kapatid si Veronica at si Shelito, ang kanyang mama. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya to sinabi niya na huwag tayo makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Sabi niya, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong pagsuporta, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong galit na nararamdaman or kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, huwag natin pag-usapan ang kaso at huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Lalong-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo na nandyan sa loob sa International Criminal Court. So yan po yung mensahe ng detention center. Pakiusap ng detention center sa ating lahat. Yan po yung message ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na pinadaan niya sa abogada na pumasok sa kanya at nakipag-meeting sa kanya kahapon. Ang susunod po ay sinabi sa akin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong huli naming pagkikita, meeting sa loob. Sinabi niya, sabihin sa inyo, sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. So, tulungan niyo po ako isa-isahin kasi noong nakaraan ay nakalimutan ko yung isang pangalan. So, isa-isahin po natin ang kanilang mga apelido. Una po ay si Senator Bongo. Pangalawa ay si Senator Bato de la Rosa. Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondo. Ang susunod ay si Senator Attorney J.V. Hinlo. Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. At ang panghuli po ay ang ating kaibigan, si Mr. Senator Philip Salvador. Yan po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest candidates ay, unang-una, si Senator Attorney Rodante Marcoleta, si
Senator Attorney Vic Rodriguez, Senator Pastor Apollo Kibuloy, at ang panghuli ay si Senator Dr. Richard Mata. Yan po ang sabi niya kasi nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala. Sa pilitang dinala dito sa ICC detention, meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies para sa mga senators na PDP laban at kanilang mga guest candidates. So sinabi niya, sinabi niya, ano, ma'am, para ano, si PRD Coke Zero yon, ako Pepsi Max. Pepsi na dadali namin bukas, ma'am. Para ano, balanse ang competition. Yes, at sinabi niya, hindi na niya magawang mangampanya, tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaya sabi niya, ipaabot sa inyo na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng mga guest candidates ng PDP laban. Ang sunod po ay, actually nakalimutan ko kanina, dapat ang opening natin ay pagpapasalamat sa Diyos sa magandang araw na ito. Walang init, walang ulan, sakto lang ang lamig, at nabiyayaan tayo ng pagpahintulot o permission na magsama-sama sa araw na ito. Kanina, habang naglalakad kami, ay naririnig ko yung kanta na The Greatest Love of All. Sabi nung kasama ko, sabi niya, maghanda ka ng kanta mo kasi papakantahin ka niyan. So sabi ko, wala talaga akong na-contribute sa kanta nito. Maliban sa happy birthday song na nagawa na natin kanina, o hindi pa? Papunta na tayo doon. Maliban sa happy birthday song. So, yun po ang message ni Pangulong Duterte sa politika ng ating bayan. At sinabi niya na bantayan natin ang ating boto dahil ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. So yan po ang message niya sa politika. Ang message ko naman sa kanyang birthday ay pinost namin doon sa aking social media account sa Facebook. At sinabi ko doon, my warmest wishes for former President Rodrigo Duterte. My warmest birthday wishes for former President Rodrigo Duterte. And I thank him for emphasizing the value of education sa akin. And I thank him as well for teaching me resilience and courage through his exigence. Si PRD kasi very demanding siya as a person, which is good kasi isa yan sa kailangan ng isang leader. Isa yan sa quality na kailangan ng isang leader to make things happen. You have to be
very exacting and very demanding, especially sa mga tao na katrabaho mo o kailangan gumalaw para sa trabaho ninyo. And that was his way as well sa amin noong kami ay lumalaki. At nagpapasalamat ako doon dahil natuto ako na maging resilient and brave dahil sa kanyang pagpapalaki sa amin. In fact, noong isang beses na magkausap kami sa loob, sabi niya sa akin, alam ko, pag-usapan namin ang pagbisita ng aking mga kapatid, sinabi niya sa akin, sabihan mo sila, bago sila pumasok dito, huwag silang umiyak. So yun ang mensahe niya sa kanila at sinabi ko din sa mga kapatid ko na ubusin niyo yung luha ninyo sa loob ng banyo. Pagpasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. Dahil ayaw niya na nakikita sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak kami. In fact, noong gathering natin, noong 23, noong nakaraang Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na isang beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos tinatanong lang niya, kung saan ka, nakidnap ka ba? Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? And then sinabi ko lang, oh, nahihirapan ako sa aking pag-aaral. And then sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? Mag-aral ka, bumalik ka sa mga libro mo, mag-aral ka. Ganun siya na klase na parent, no? Ang mga bagay na iniiyakan lang ay kung nakidnap ka or nabuntis ka na wala sa panahon. So yun ang pinagpapasalamat ko sa kanya ngayong araw ng kanyang kaarawan. And syempre, pinapaabot ko yung pagpapasalamat sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pagpapakita nila ng suporta sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Idasal natin ngayong araw na ito na sana ay ibalik na siya doon sa Davao City, sa Pilipinas. Dahil inaantay na siya doon ng mga Davaoenyo. Dahil siya ay meron pang term, o darating pa yung term niya na magiging mayor pa siya ng Davao City. At syempre, idasal natin na siya ay bigyan ng lakas ng loob na harapin lahat ng kanyang problema sa paglalaba, pagluluto, at paglinis ng kwarto niya dyan sa loob ng ICC Detention Center. Dahil nasanay kasi siya na merong girlfriend, merong ka-live-in na nag-aalaga sa kanyang pagkain, paglilinis ng bahay, at paglalaba. So hindi ko lang alam ngayon, dahil ilang araw na rin kami hindi nagkausap, kung natuto na ba siya maglaba. Grabe. Sinabihan ko siya na kailangan mo talaga matutong maglaba kung hindi pa balik-balik yung damit mo na hindi mo siya malinis. So sana ay, yun nga, ipagdasal natin na malampasan niya ang hamon ng paglalaba, pagluluto at paglilinis. At sana ay, idasal din natin na sana ay kunin na niya yung kanyang right na maglakad sa loob, sa labas ng building, doon sa kanilang park, meron silang park sa loob, ay sana ay kunin na niya yung right niya na lumabas at maglakad doon sa park. So, let us pray that he learns
to do these things one day at a time until kukunin na natin siya para ihatid pauwi sa Davao City at bumalik sa pagsiservisyo sa ating bayan. Noong nakaraang rally, noong 23, March 23, sabi ko sa inyo, diba, may takot ako para sa kanya na ibalik siya sa Pilipinas dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad ng kanyang mga kalaban. They can easily assassinate a person on the airport tarmac. No? So yun yung takot ko. At sinasabi ko sa kanya yun, pero ang kanyang paninindigan na gusto niya talagang umuwi sa Davao City ay you cannot shake it out of him. So, sabi ko sa kanya, 80 ka naman na. So, kung anong gusto mo, ay yun ang ibibigay namin sa iyo. Dahil mahalaga sa isang tao na 80 years old ay masaya siya. Dahil meron na lang naiwan na 20 years sa buhay niya. Because I'm sure kukunin na siya by 100, no? By the moment na makuha niya yung 100,000, okay, I'll go. Ito yung baon ko. Yeah, so very important. Hindi lang kay Pangulong Rodrigo Duterte, but noon sa mga lola natin, mga magulang natin, mga kapatid natin, na 80, 85, 90, 95 years old, na bilang na yung kanilang mga taon bago sila mag-100, na ang mahalaga ay maalala nila na during the last 20 years or 30 years of my life, I was happy and I was able to do what I wanted to do in my life for my country and especially for God. So ang ating pagsasara ngayong umaga na ito ay sa aking speech ay dasal din. Magdasal tayo para sa ating bayan. Ang gusto natin ay nakikita natin na paakyat ang ating bayan. Hindi tayo nahuhuli sa ating mga kapitbahay. Hindi tayo nahuhuli sa mga second home ninyo dito sa Europe. Gusto natin nakikita na merong oportunidad ang mga tao natin doon. Unang-una, healthcare. Pangalawa, edukasyon. At syempre, pag natapos sila ng aral, pwede silang magtrabaho doon na yung kanilang natatanggap na benepisyo at sweldo ay pwedeng magpalaki ng mga anak at pwedeng magkapamilya ka doon, magkabahay ka doon sa ating bansa. Simple lang ang pangarap ng mga tao na nagsimula sa walang-wala. Pero nagtataka ako bakit hindi natin nakikita sa ating bayan yun. Gusto lang naman natin maayos na healthcare, maayos na pamumuhay, malinaw na pagpamuyo sa ato ang mga komunidad. At hindi tayo takot para sa ating mga anak na nandoon sila sa labas ng bahay, pinapasok sa paaralan, at walang nangyayari masama sa kanila. Pero somehow, it is an elusive dream for many of us Filipinos. At dahil sa trabaho ko ngayon, noon sa Department of Education, nagawa ko na umikot sa iba't ibang bansa doon sa Southeast Asia. And alam nyo, nahihiya ako
as a Filipino, lalong-lalo na pag meron silang mga komento na napakaganda ng bayan ninyo, napakayaman ninyo sa natural resources and workforce, pero somehow hindi umaangat yung bayan ninyo. And I appreciate their candidness sa akin, na minsan nagsasabi na lang ako na totoo yan. Marami pa kaming kailangan gawin sa aming bayan para kami maging number 1 dito sa ating region. But it is not impossible because napakasimple lang kasi ng formula niyan. Kailangan lang ng security. At yung security o peace and order, isang component ng security and peace and order ay may kapares na development plans, development projects, kung saan dapat pumupunta ang pag-unlad ng isang bayan. Yan lang po ang sana ay pagtrabahuan nating lahat, hindi lang ng ating pamahalaan, hindi lang ng ating mga politiko, hindi lang ng ating mga opisyal, kundi tayong lahat. We have to be exacting, we have to be demanding, and the demand must come from the Filipino people, as well as the actions must come from the country as a whole nation moving forward. Gusto natin na makita na number 1 tayo. Ayaw natin makita na number 11 or number 10 tayo. Ang gusto natin ay Olympic gold and nothing else. So yan ang dasal natin para sa ating bayan. Pagod na tayo na, alam nyo, 40 alam nyo, 20 plus years old na ako. Muntik ako magkamali doon, mama. 20 plus years old na ako. And sa 20 years ko sa Pilipinas, ano ba, pareho lang, simula noon. Dumadami lang yung tao, actually. Sa amin sa Davao City, pareho lang siya. Mayroong konti, mabagal yung progress natin. Hindi siya yung gusto natin na big and fast, mabilis, andyan kaagad. Mabagal siya. Dahil sa 20 years, meron kami nakita na progress sa Davao City. Not as fast as I want it to be. And nakikita ko dumadami lang yung tao. Kasi noong ako ay 10 years old, kilala pa namin ang isa't isa. Mga pamilya si Davao City magkakilala. Ngayon, hindi mo na makilala dahil sobrang dami ng tao sa Davao City. And I'm sure ganun din sa iba. Because you come from Mindanao and we're always last. So I'm sure sa ibang lugar, ganyan din. Kung ano yung nakita ninyo noong kayo ay 10 years old, malamang meron lang kayong nakitang improvement konti at lumami lang yung tao. Pero hindi ninyo nakita kung ano yung gusto natin para sa ating bayan. So yan ang dasal natin. Kailangan natin magdasal para meron tayong makita na kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Kalambuan o kalinaw para sa atuang nasod. Let us all pray that God will save the Philippines. Thank you very much. Salamat. Syukran. VP, on behalf of the Filipino community, we actually would like to express na meron pong book compilation ng mga letters ng mga Filipino all over, especially from Norway, na traffic lang daw. Meron kaming circulate na book. Sana ibigay ninyo sa amin para mabigay natin kay VP.
So, sobrang dami siguro. Tinago. Huwag niyo namang itago. Ayan yung libro. Tingnan niya. Yan ang libro, ma'am. Para magsilat sila lahat. Ibibigay po namin sa iyo mamaya. Sige. Maraming salamat sa inyo at sa mga sulat ninyo. Maraming sulat na nandito sa akin. Dahil binigay noong nakaraang rally noong March 23, kinompile na namin, inayos na namin yung mga sulat. At maghanap ako ng oras, baka mamayang gabi o bukas ng umaga na mag-online at basahin yung mga sulat ninyo para sa birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte at mga sulat ninyo ng suporta sa kanya. Maraming salamat din sa mga nagpadala ng sulat diretso sa loob. Nagsasabi po ang detention center na sulat lang ang pwede ninyong ipadala dahil meron po silang mga natanggap na packages doon sa loob. At yun po, nakita ninyo ang kinuha namin kahapon dahil bawal po yun dyan sa kanila sa loob. Kaya ang pwede nyo lang po may padala sa loob ay letters lang or cards, of course, birthday cards. Pero hindi kayo pwede magpadala ng gamit. Yan po ang reminder ng ICC detention. Nasa akin po yung mga sulat, nasa akin po yung mga gamit. Kasalukuyan po siyang ini-inventaryo namin para po masabi namin sa inyo ilang chocolates po yung natanggap, ilang cookies yung natanggap, ilang t-shirt, ilang may brief pa po yung natanggap doon sa amin. Meron pa po medyas at iba't iba pang mga gamit. No? Napag-usapan namin noong mga kasamahan ko habang kami ay nag-inventaryo dahil sobrang dami ng tsokolate na alam naman nating diabetic Pangulong Duterte. Nakikita mo doon sa inventory yung best of Europe na chocolates. Wow! Sabi ko sa mga kasamahan ko, tikman natin ito isa-isa para masabi natin anong bansa ba talaga dito sa Europe ang pinakamasarap ang chocolate. But more than that, kasi sobrang dami talaga niya, ay napag-usapan namin, nadadali namin siya doon sa Davao City, sa House of Hope. Ito yung children with cancer na laging pinupuntahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung parang mga bata na lagi niyang kinakausap, binibisita at nagpa-party sila doon sa mga bata na may cancer. So yun ang napag-usapan namin. Lagay mo lang yung kamay mo. Dalhin na lang namin at ihatid namin doon at i-update lang namin kayo na na-deliver na namin sa House of Hope yung mga tsokolate na pinadala ninyo at hindi din naman pwedeng ipasok sa loob ng detention center. So, yes. And then afterwards? Maraming salamat sa mga letters, cards, and mga gamit para kay Pangulong Rodrigo Duterte. After this, ma'am, if it's possible for us to have a good photo. At saka yung mga dito eh. Ayan yan. Sir, yung si ma'am yung nasa dito. O, selfie tayong lahat, selfie. Selfie. And huwag tumayo. Ganyan lang po. And I would like to appeal to our kababayan, please, may nagreklamo na po na mga residential inwoners na hindi na sila nakakadaan dito sa gilid. So if it's possible, I'm appealing guys to please vacate the area para hindi po tayo magkagulo-gulo at saka maano po yung mga polisi dito. Please, at saka later yung basura natin, let's do that. Senator Robin, at saka dito po kayo. Senator Robin. Please vacate the area guys and please smile for the camera for the official photo. Punta tayo dito, makikita tayo. Makikita tayo. Selfie tayo, selfie. Michael King. Robin. Mabuhay Robin. Andiyan, ma'am. Ayun. Pixie.
Okay, ready? 1, 2, 3. Happy birthday! Happy birthday, tatay! Ano Mike, kanta na happy birthday. Kakanta tayo, happy birthday. Please guys, vacate the area para hindi po tayo paalisin guys because marami na po mga residents na talagang nagreklamo sila. Okay, kanta na ng happy birthday. Ayun, sir. And also, everybody Kanta na. na hindi kasali sa Happy birthday. sa technical committee, working group dito, please vacate the area at the back po. Only personnel from the media are allowed Si to be Gemma. here inside. Ako na. Please po guys, SMNI lang po yung nandito dapat sa loob. Kakanta daw. 1, 2, 3. Let's sing happy birthday everyone. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time, mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. May the Lord God bless you, Tatay Digong. Yay! Love you, tatay. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ito pala candle mo, sir. Opo, ako magawa. Oh, yan, go. Oh, happy to you. Okay, wait. Relax tayo guys. Nagsalita tayo kanina na kalmado. Please sit down mga momshies. Sit down po tayo mga momshies. Okay, relax po. Sit down po muna tayo. We will have an opportunity for a photo ops later. Sit down po muna. Mga momshies, sit down po muna tayo mga momshies. Okay, relax. Ikaw, Mag-blow nag-bake ka nito na si VP for the... Oh, tayo lahat. 1, 2, 3, go! Yay! Ayaw mamatay. Go! Baka naman hindi namamatay na kandila yan, ha? Yay! Ay, nako. Ang saya din naman. Wala na ako. Kakainin naman ng crowd yan, eh. Okay, so we are going to organize a photo op with VP. And I need everyone's full cooperation para hindi po tayo magkagulo. Umupo lang muna. Sabi ni tatay, relax lang kayo. Diba? At lahat ng tao na nasa loob, please vacate the area po. Can we have a quick interview after it's SMNI lang po at saka we do that now, VP maybe? will also ask. English, yeah. Yeah, so it's in English, yeah. From the international media from AFP. Okay, so thank you very much indeed. We spoke on Sunday already. Can you give us an update on how your father is, how his condition is, and how his spirits are on his 80th birthday? I didn't see him today. No, what It's was- his birthday. But about 3 days ago was it? I visited him and Please vacate the area. We will have a photo ops with VP in a bit, ha? Relax lang po tayo, guys. JB!
me when I was a child. And regularly, now that it's his birthday, I thank him for teaching me resilience and courage through messages. What's your message to the ICC and the rest of the world on your father's 80th birthday? Right, for the rest of the world, especially our kababayans, our countrymen around the world and in the Philippines celebrating his birthday, we thank them for the celebrations, the prayers, and the support. And today, that it is his birthday, and let us pray that God will grant him the release that he wants back home to Davao. Can you give us an update on his health situation? Because he was visibly at least tired for his first hearing. Has his health improved since then? Well, yes. He seems to be better now, but all his complaints are the complaints of an 80-year-old. Headaches, the body aches, and so much complaining about. Again, please pakitagay na guys kasi nag-problema po yung mga tao. Please. And in terms of I know you don't want to disclose the legal stuff, but you still believe that he doesn't have a case to answer? First he said that they brought him here. This is what they call extraordinary. And then he said that I don't have answer for anything because he didn't Let's calm down. Kaya guys, nakakawit na ako. Sakit na ng braso ko. Nakakawit na ako guys. Dito muna ako sa gilid guys ha. Nakakawit na braso ni Michael King guys. Wala akong dalang ano. Wala akong dalang tripod. Hanggang sa huli. Alis ka, dito lang. Nakakawit na si Michael King guys. So please, wala akong dalang tripod. that side, please get inside. Thank you. Also, Ang sakit na ng braso ko guys. Pasensya na, wala akong dalang tripod. Dito tayo sa gilid. everyone has the right Ayun po kaganapan to dito. chance for photo. Hindi Please also, na po mapigilan ng pagdami ng tao. please go inside. especially here, outside. There will be a chance for everyone to take photos, so please go inside. Hinanap ko na eh. Doon sa kayo na siya. Hindi ko ba nangangawit? Wala kang dalang tripod. Lakas mo ha.
Sarah, aware ba si former President Duterte na milyong-milyong Pilipino ang nag-gather ngayon at in the past sa kanyang birthday? Yes, ma'am. Wow! Pinadala po namin kanina sa abogado yung pictures ng Davao City. Dahil kasi yun lang yung meron akong pictures, but naintindihan ko buong Pilipinas na nag-celebrate ngayon ng birthday niya. Buong mundo. Celebrate ngayon ng birthday niya. Pinadala ko sa abogado at sabi ng abogado, there is a system doon sa loob na na-upload yan sa laptop ng detainee at nakikita niya doon ang letters videos na napadala ng family members allowed din May message po ba siya sa government na ginawa sa kanya? Wala. Ma'am, never mentioned but up to the last minute, always said So everyone, para organize po tayo, yung mga taong nandiyan, please, proceed po tayo sa loob. Para hindi po tayo magulo, ang gagawin po natin is 10 po tayo, group photo po tayo. Kasi hindi, kung mag-single tayo, mag-selfie kayo, baka umabot pa tayo ng September 23. Diba? Ayaw. Okay, hindi natin, huwag tayong magulo. Ang gagawin natin, ganito. Kasi yung mga mamshis dito, very comfortable na sila lahat, kayo ang una. No? Wala, excited. Wala po tayo. Pagkatapos mag-picture, labas. Para makapasok, para meron tayong flow. No? Like 20, Alvin. Like 20. Para si BP, hindi na siya ma-stress na maglakad-lakad pa siya. Dito lang si BP, okay. 10 kayo from here, exit kayo papunta dito. Para may flow po tayo mga kababayan. Or kung pwede, 20 nga. 20. Or, wait lang, relax sila. Or, better yet, okay, murag kung 2020, baka umabot din tayo ng August. So, gawin na lang natin, mag-selfie na lang si VP dito para sa ating lahat na klaro talaga yung mukha ninyo. Kasi hindi naman tayo pumunta dito para mag-selfie. Because we celebrate the birthday of our beloved former president. Ang sabi nga ni Senator Robin, ang tatak Duterte, disiplinado. Sabi ni tatay, relax. Si ate, grabe ka relax kasi kumakain na siya. So, relax lang tayo guys. Yung, again, yung mga nakatayo, please umupo po kayong lahat. Kung gatong sigig lingkod, tindog ka dali, upo na naman. Ganyan lang ang buhay talaga, nasa taas at sa ibaba. Yung mga senior, kung gusto niyo nang matulog, uwi na kayo. Ganun talaga yun. Pero kung hindi pa kayo senior, relax lang. Okay, ganun yun ha. Selfie lang tayo ha. Okay, so upo muna mga mamsis. I guess it is best if the spokesperson for the And including also the action of the Senate President to deny Pagkatapos ng interview, ang gagawin natin, mag-selfie with everyone. So please guys, yung mga nakatayo dito sa mountain area ba yan? O parang sa hill, umupo muna kayo para yung mga tao naman doon sa likod, makita naman tayo yung mukha pag zoom. Kasi zoom yan eh. Oh, relax guys, ating busog na no? Guys. sa pangkalahatang selfie. So there will be someone visiting. And
regard to but yes, I gave them all the dates while they were here. I have a confirmation today, but I told the lawyer that Sige, Sarah, I know you're super busy here. Are you aware po na yung mga supporters ninyo ay dinidipit ng Congress sa kulong? yes, ma'am. Opo, actually, may nagpadali sa akin, no, retired. Sabi niya sa akin, already leading to campaign, papahirapan talaga ang mga tao na tumutulong sa inyo. Kaya sabi niya, sabihan mo yung mga kaibigan dito at mga supporters kung ano man yung mga kailangan nila i-GI. Ano na naman ang i-report niya? IR. Hindi, nakakalimutan naman siya eh. Nakalimutan naman siya. Lahat. Hindi. Like. Sabi ay pangalaman, hindi man pagkakapan na yung sarap na Pero right now po yung mga vloggers na content creators talaga na sumusuporta sa inyo ay talagang pinatarget sila. Yes, ma'am. Isa din yan na ginagawa ko sa mga kaibigan, mga supporters, at mga kababayan. Ang nakita ko lang dyan, ma'am, kung sinimulan yung hearing, no, about vloggers at kung ano ang limitation ng isang tao sa freedom of speech. Okay lang, ma'am. Ay, dami kong vlog. Kasi ang dami nanonood sa akin. Naglabas ng Nay, okay lang. Tayo. talaga ko. Papatong lang ng kamay niya. Ha? Patong mo sa ulo. Okay lang ha. Ngawit na. Ayan. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Naglabas ng paninira at walang basihan, walang obligation at hindi ito na nakakasira ng pamilya. Pero bakit wala sila dyan? So bakit ang mga pinapatawa wala man lang isang klase na ginawa para pasagutin kung bakit mo binastos yung pagkatao. Sarap ang huli na lang kasi isa ako sa mga pinatarget no, ng Marcos administration at sinasabi nila na ako ay fake news. Gusto ko lang po bigyan ng bigyan sa inyo, samantahan ko na yung pagkakataon. Isa sa in-expose ko yung pag-kidnap sa dalawang minor age ng isang kababayan natin. Nandito siya ngayon, si Sheila Makapini. Gusto ko lang sabihin sa harap ng mga tao kasama ng mga media na hindi po fake news yun dahil yung biktima mismo ay nandito. At na-interview na rin po natin na isa siya bago ang Pangulong Duterte actually na kidnap, yun yung makikita naman ng tao, ay siya muna, dalawang minor de edad niya. And I hope yung ating mga kaibigan sa media ay sana naman pag-usapan yung gano'n kasi issue yan ng Pilipino, ang kidnapping. Totoo yan, ma'am. Yeah. It is actually an item inside the armed forces of the Philippines. Yes. It is there is a record inside. Sure. But somehow, nobody seems to exact accountability and transparency for what happened to the children and to that kidnapping of minors in Turkey, which was led by officials inside the Philippine government. Yes. The mother is the ex-president. Darating din po siya dito sa Pilipinas. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Darating yung nanay ko. Pwede yung nanay ko. Okay lang, Tea. Silang. So, yes, ma'am. Invitation na. Nagawas na Guys, please guys, bawal mag-picture. Nagkaroon na po tayo dito ng traffic. Please guys, let's follow the rules please. Kasi yung mga nagtatrabaho sa detention po, tingnan niyo po. And then, Please guys. and then,
Otherwise, our celebration will be cut short. Meron pa po tayong jamming session. Dahil po kasi, relax. Wala po kami Some of them are not listening, so inaayos na yun. Hindi naman inaayos na para maging ate, relax lang kayo, huwag kayong magalit, relax lang kayo. In order. It's about emotions versus emotions. Sabi ko sa lawyer, ibibigay ko na lang kay Veronica yung Tuesday dahil meron na siya 3 or 4 na araw. Yung araw na po siya nag-isip mo, isama na araw-araw. Tapos lang. Hindi ko pa po alam dahil ang mga abogado lang din po yung kasi sa abogado para i-release kayo lang ginagawa lang kasi meron din mga araw na kaming dalawa yung papasok wala na nasa function namin sa abogado comment ko lang talaga sa mga dahil hindi naman ako kapatid ng ICC case. 181 pieces of evidence at sinasabi nila this is a case of crimes against humanity. So, kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? Kasi sinasabi kaya Ulit na lang. naging kaso ba ito dahil sa atake lang? Dahil galing ko ulit na pamilya yun. Ilang taon? War on drugs, thousands here. War on drugs, 30,000. Yet, and dito na tayo ngayon sa so, nasaan na ang 30,000? Diyan na kayo guys. Sabi na kami. There were 30,000. Systematic. 30,000 victims. You do not have the names. 30,000 victims. So, really, truly, wala naman kami magawa sa media. Pero kita ko talaga sa lahat ng article. War on drugs, 11,000. And yet we have 181 charges of evidence. And
we don't even have victims. This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Last na lang from my hand. You have so much on your plate. Birthday ng presidente, you are the vice president, malayo kayo sa pamilya na nasa Pilipinas. How do you manage? Paano ang strategiya ng pag-aalaga sa pamilya, pati na po itong mga problema for yourself? Well, nung dumating si Hanilet, ay nakaligo na ako ng maayos. Gusto ko na yung mga dapat gustusin pa. Shit mo ng aking leg. Dati yung okay na ako. Sakto naman yung tulog ko sa kain ko. Wala na tayo sa tulog siya. Pagdating naman sa mga anak ko, yung blood wash, at least di mo naman masasabi kasi kaming tao. Hindi ko rin nababasa. Yung mga comments na siya. At sa trabaho ko, ang dami ko lang sinasabi ko na lang din ang vlog ngayon ay layo-layo nila sa emotions. They give me a gift every morning sa kanilang time, and then I give them replies every morning sa time sa kanila. Okay guys, please, ang gagawin natin para Guys, hindi po tayo magkagulo, we will take kakat ko two muna. very good photo with everyone. Nakakawit na braso ko. Maupo po tayo. Nasa wala akong dala tripod, kakat mo muna. Mga ma'am, Paalam muna, paalam. please, umupo po kayo. Paalam muna, bati ka muna bago kay Kat. Oy, shoutout, Tay Digong. Oh. Happy birthday. Bati mo sa tay. And sana ma-feel mo yung pagmamahal ng tao dito sa labas. Hindi mo kami kita, pero mahal ka namin. Happy birthday. Happy birthday. Wala kang message kay tatay? Message kay tatay Digo. Tatay, long satisfied, fulfill life. Lalaya ka, makakasama ka namin muli. Happy birthday. Yeah. Guys, kakat ko muna. Ikaw, Paalam muna. Anong masasabi mo? Message, greetings. Ako wala ako ibang ang birthday wish ko kay tatay. Walang iba kundi sana makauwi lang siya, yun lang. Yun lang. Happy birthday tay. Isa lang, buong puso namin hinihiling sa Panginoon. Makabalik ka na sana sa Davao. Amen. Ayun. Alright. Guys, kakat ko muna dahil wala akong dalang tripod. Bye-bye muna, paalam muna, bye. May trabaho ka ba?